Victorino ay mariing nagsabi, "Sapat na ang ebidensyang ito." Alam din ni Pungay na kailangan nila ng tulong sapagkat nais niyang imbestigahan. Totoo ba ang sinasabi ng lalaking iyon? Dagdag ni Cho, kailangan nila ng permiso upang makuha ang mga file mula sa evidence room. Sabi ni Pungay, malaking tulong ito upang mapuwersa ang Guerreros at patunayan na tunay na nanalo si Tanggol sa eleksyon. Pumayag si Victorino, ngunit binalaan silang mag-ingat. Samantala, pinaputukan ng mga pulis si Tanggol. Nais tumulong ni Tess, ngunit pinigilan siya ni Roda. Lumaban si Tanggol, yumanig ang paligid sa putukan. Sumigaw siya, "Sige, paso!" Narating nila ang barko ni Rigor. Ang paghahagis ng mga eksplosibo ay nagpaatras sa mga pulis. Pagkatapos ay sumampa sila sa barko at hinarap ni Tanggol ang mga pulis upang makatakas ang kanyang mga kasama. Nagpatuloy ang labanan. Utos ni Rigor, palibutan sila, hindi sila makakatakas. Pinaputukan ni Tanggol at ng kanyang grupo ang mga drone na may eksplosibo upang mapalayong muli ang mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Lo ang baril, sumabog ang putok, may nasugatan at tinamaan din si Tindeng. Sigaw ni Lucio, "Sige, run!" Sa makapal na usok at lumilipad na bala, nanginginig ang mga kamay ni Tanggol sa baril, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Hindi takot, kundi galit na bunga ng matagal na nakatagong katotohanan. Nang umatras ang ilang pulis dahil sa mga pagsabog, nakita ni Tanggol ang pagkakataon. Sumigaw siya kay Roda, "Ilabas mo si Tess sa likod." Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit alam niyang kapag nahuli si Tess, iyon ang kanyang pagbagsak. Sa kabilang bahagi ng barko, bumagsak si Lucio, tinamaan sa balikat. Pilit pa rin niyang itinulak palayo ang mga kasama. "Iwan ninyo ako, kailangan ninyong mabuhay," sigaw niya habang dumadaloy ang dugo sa sahig na bakal. Si Tindeng, bagaman sugatan, ay tumayo at sinubukang hilahin si Lucio, ngunit isang bala ang muling naghiwalay sa kanila sa gitna ng kaguluhan. Samantala, sa evidence room, bumilis ang tibok ng puso ni Pungay nang buksan ang lumang kabinet na may markang Classified Guerrero Operations. Nanginginig ang mga kamay ni Chuo habang binabasa ang mga dokumento, litrato, pirma, at video recording, patunay ng pandaraya sa eleksyon. Naroon ang pangalan ni Victorino at pinakamasakit, ang pirma ng ama ni Tanggol. Tinitigan ni Pungay si Victorino at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bitak sa matigas na mukha nito. "Hindi mo na maitatanggi," mabigat na wika ni Pungay. Tumalikod si Victorino, yumuko sa bigat ng konsensya, at umamin. Ginamit nila ang Guerreros upang kontrolin ang resulta ng eleksyon. Ngunit si Tanggol lamang ang kandidatong hindi nila lubos na makontrol. Kaya nais nila siyang patahimikin. Sa barko, nagmura si Rigor sa radyo. "Patayin si Tanggol ngayon," sigaw niya. Ngunit bago makalapit ang kanyang mga tauhan, sumabog ang bahagi ng barko. Huling galaw ni Tanggol. Sa gitna ng apoy, nagtagpo ang mga mata ni Tanggol at Rigor. Hindi bala, kundi katotohanan ang nagsalita sa pagitan nila. Ang laban ay hindi lamang para sa eleksyon, kundi para sa kaluluwa ng bayan. Nakita ni Tess si Tanggol na unti-unting nilalamon ng apoy at usok. Pinigilan siya ni Roda, ngunit bumalik si Tess. "Kung mamamatay ka, sasama ako," sigaw niya, luha ang nagtatakbo. Sa sandaling iyon, isang bala ang tumama kay Tess. Si Lucio, sa huling lakas, ay humarang. Bumagsak siya, ngunit may ngiting payapa, natupad ang kanyang misyon. Habang lumulubog sa kaguluhan ang barko, dumating ang backup na pulis. Dala ang ebidensyang natagpuan ni Pungay at Xiao. Tumigil ang putukan, nabunyag ang mga lihim. Bumagsak ang Guerreros at si Tanggol, sugatan ngunit buhay, ay lumuhod sa tabi ni Lo. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito. Hindi pa tapos ang laban sapagkat ang presyo ng katotohanan ay dugo, luha, at pusong durog.
Ngunit sa unang pagkakataon, may liwanag sa dilim, at iyon ay si Tanggol. Kailangan nating maghiwa-hiwalay, wika ni Tanggol. Kayo muna, ako ang haharang. Tumakas si Enteng sa maliit na daan. Sigaw ni Rigor. Hulihin sila, hindi sila makakalabas ng buhay. Nanatili si Tanggol, patuloy na lumalaban. Tumulong din ang kanyang ama. Patuloy ang labanan. Habang tumatakas ang grupo, hinabol sila ni Rigor sa makipot na daan. Doon hinarap ni Tanggol ang mga pulis. Nakita siya ni Rigor at sumigaw, sabay putok. Bumagsak si Franco sa mga bala. Gumanti si Tanggol. Biglang lumitaw si Don Julio, ngunit binaril siya ni Rigor. Napasigaw si Ramon at Tanggol nang bumagsak si Don Julio. Lalong tumindi ang labanan. Yumanig ang gusali sa mga pagsabog. Kumalabog ang mga timba sa sahig na semento. Humalo sa putukan. Sandaling umatras ang mga pulis, hindi sa takot kundi sa gulat sa biglaang taktika ni Tanggol. Isang galaw na bunga ng kanyang karanasan sa lansangan at pakikibaka sa buhay. Sa usok at alikabok, tumigas ang panga ni Tanggol nang makita si Ramon na yakap ang duguang katawan ni Don Julio. Ang taong minsang itinuring niyang haligi ng dangal at konsensya ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ngayon. Bulong ni Ramon, pilit pinipigil ang dugo. Ngunit sa mga mata ni Don Julio kumislap ang kakaibang liwanag. Tila may matagal ng lihim na handa ng ibunyag. Ramon, Tanggol, mahina niyang wika, ngunit nalunod ng bagong putukan. Sa dulo ng makipot na daan, sumugod si Rigor, parang asong ulol sa paghihiganti. Bawat hakbang ay nagbabalik ng alaala, mga kasinungalingan, pagkatalo, at isang lihim na mas mabigat pa sa bala. Si Tanggol ay hindi lamang kaaway, kundi kapatid na matagal niyang iniwan. Ngunit para sa kanya, ang kahinaan ay kamatayan. Muli, nagharap sina Tanggol at Rigor. Walang salita, tanging mga mata, mabigat sa bigat ng nakaraan. Biglang sumabog mula sa bubong, isang granada. Bumagsak ang daan, sigawan ng pumuno. May mga sugatan, may nabaon sa guho. Sa kaguluhan, isang batang pulis ang nadapa, muntik nang mabaril. Hinila siya ni Tanggol sa ligtas na lugar. Sandaling tumigil ang mundo, bakit ililigtas ng pugante ang kanyang kaaway? Ang eksenang iyon ay nagtanim ng pagdududa sa mga pulis. Sino ba talaga si Tanggol? Isang kriminal o bayani na nahulog sa maling panahon? Ngunit wala ng oras para sa tanong. Lumitaw ang mga tauhan ni Rigor mula sa magkabilang panig, pinalibutan ang grupo. Ngayon wala na kayong takas, sigaw ni Rigor, puno ng galit at nakatagong takot. At sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Don Julio ang kanyang mga mata. Sa huling lakas, hinawakan ni Don Julio ang kamay ni Tanggol at bumulong. Anak, ang tunay na katotohanan, si Rigor. Kapatid mo siya. Parang kidlat ang tumama sa isip ni Tanggol. Nanlaki ang kanyang mga mata, gumuho ang mundo sa paligid. Ang lahat ng galit, lahat ng paghihiganti, nakagapos sa dugo, hindi umatras si Tanggol. Sa halip, ang kanyang mukha ay nagpakita ng halong sakit at tapang. Sa isang iglap gumulong siya sa sahig, mabilis na pumuwesto, at pinaputukan ang itaas na poste. Bumagsak ang bakal at alikabok, kumalat ang kalituhan sa mga pulis. Sigawan ang pumuno sa paligid. May mga sugatan, may umatras, at ang iba'y nanginginig na nakahawak sa armas. Samantala, patuloy na sumulong si Ramon. Walang halaga sa kanya ang panganib, sapagkat bawat segundo ay kapalit ng buhay. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Bigla siyang natigilan nang marinig ang tinig ni Don Julio, isang tinig na akalay na wala magpakailanman. Rigor, anak. Mariin niyang wika, nakatutok ang baril kay Rigor.
Parang kidlat na tumama sa isipan ng lahat. Bumigat ang hangin. Tumigil ang putukan at bumalot ang nakabibinging katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Tanggol. Ano ang sinabi mo? Mahina niyang bulong, nagdurugong dibdib. Napatigil si Rigor. Nanginig ang baril sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon nabasag ang kanyang matigas na maskara. Hindi mo alam, Tanggol, luha ang wika ni Don Julio. Si Rigor ang tunay mong kapatid. Parang granadang sumabog sa gitna ng labanan ang rebelasyon. Napatigil si Tanggol, nawala ng balanse, at bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng nakaraang laban at sakit. Napasigaw si Ramon, pilit na nauunawaan ang katotohanang bumaligtad sa lahat ng kanilang paniniwala. Ngunit hindi bumaba ang mga baril. Sa halip, lalong uminit ang sitwasyon. Huwag kang maniwala, sigaw ni Rigor, muling nagpaputok, para bang itinatanggi ang katotohanang matagal niyang itinago. Tumama ang bala sa balikat ni Don Julio at siya'y bumagsak sa lupa. Napasigaw si Tanggol sa buhos ng galit at takot, at walang pag-aalinlangan sumugod kay Rigor. Nagbanggaan ang kanilang kamao. Baril laban sa baril, dugo laban sa dugo. Bawat suntok ay may bigat ng dalawang kapatid na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong magmahalan. Muling umaling-awngaw ang putukan sa paligid, pilit na kinokontrol ng mga pulis ang sitwasyon, at ang mga tauhan ni Rigor ay handang mamatay kaysa sumuko. Biglang sumabog sa likuran ang isang smoke bomb. Sa gitna ng kaguluhan, may aninong nakatakas. May mga lihim na muling nagtago, at may mga buhay na nakabitin sa bingit. Sa huling pagkakataon, nakita ni Tanggol si Rigor, sugatan ngunit nakatakas. Iniwan niya si Tanggol na may mga tanong na hindi kayang sagutin ng bala. Dinala ni Ramon si Don Julio palayo sa panganib, habang si Tanggol ay lumuhod sa gitna ng usok at apoy. Tapos na ang labanan, ngunit nagsisimula pa lamang ang digmaan sa kanyang kalooban. Gabing iyon hindi lamang dugo ang nabuhos, kundi mga katotohanang yumanig na magbabago magpakailanman sa kanilang kapalaran. Ginawa mo ito para sa pamilya, may nagsabi. Ngunit nagngit-ngit si Miguelito. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Unang termino ko ito bilang mayor. Hindi pa tapos. Mainit ang upuan, marami ang problema, walang katapusang iskandalo. Kapag malas ang dumating, ako ang babagsak. Bilang mayor, kung hindi tayo magkaisa. Samantala, nag-aalala si Pungay. Nais niyang puntahan ang taguan ni Tanggol, kung hindi ay baka may mangyari. Ngunit mariing sinabi ni Chona na hindi maaari. May babala na sila. Sige, sagot ni Pungay. Ngunit hindi lang si Tanggol ang iniisip ko. May saksi tayo. Kapag nakuha siya ni Rigor, tinanong ni Chona, sino ang saksi? Sagot ni Pungay, si Lucio, ang pinuno ng Red Phoenix. Agad niyang ipinakita ang video ng pahayag ni Lucio, ngunit nag-alinlangan si Chona. Hindi ito matatanggap bilang ebidensya, parang pinilit. Kalma ang sagot ni Pungay. Alam ko, ngunit maaari nating imbestigahan upang makita kung totoo ang kanyang sinasabi. Kailangan nila ng tulong ng isang opisyal upang magkaroon ng formal na awtoridad sa investigasyon. Naisip ni Chona ang isang tao, ngunit alam niyang hindi ito magugustuhan. Ipinakita ang video kay Victorino. Nagulat siya at nagsabi, hindi ba't ito ang suspect na umatake sa inyo? Paano niya nakuha ito? Ipinaliwanag ni Pungay mula sa kanyang ama, at iyon ang dahilan kung bakit nila inatake ang aming bahay. Mariing hinawakan ni Victorino ang kanyang telepono. Paulit-ulit na pinanood ang video. Tahimik ang silid, ngunit bumigat ang tensyon. Parang pagsabog na naghihintay. Sa wakas sinabi niya, kung totoo ito, hindi lang kayo, kundi buong lungsod ang nasa panganib. Tumigil ang kanyang tingin kay Chona, para bang sinusukat ang kanyang tapang. Ngunit bago pa makasagot si Chona, biglang sumabog ang ingay sa labas. Tinamaan ng bala ang bakal na tarangkahan.
Kumalat ang kaguluhan. Sumigaw si Pungay at hinila si Chona palayo sa bintana. Natagpuan na nila tayo. Pulong niya, nanginginig. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, naglakad si Tanggol sa madilim na eskinita. Sugatan ang balikat, duguan ang kamay. Hindi niya alam kung sino ang kanyang mapagkakatiwalaan. Ang dating ligtas na taguan ay tila bitag na ngayon. Sa bawat hakbang, umuukit sa kanyang isip ang mga salita ni Pungay. Mabubunyag pa rin ang katotohanan. Ngunit paano kung huli na? Biglang may lalaking nakaitim na humarap sa kanya, may tattoo ng phoenix sa leeg. Sa malamig na tinig sinabi, "Matagal na kitang hinahanap." Hindi nakatakas si Tanggol. Isang suntok ang tumama sa kanyang mukha at siya'y bumulusok sa dilim. Samantala, sa Municipal Hall, halos gumuho si Mayor Miguelito sa bigat ng problema. Hati ang kanyang isip, nilalamon ng bigat ng kaguluhan sa lungsod. Sunod-sunod ang tawag. Medya, mga konsehal, karaniwang tao, lahat humihingi ng paliwanag. Mayor, kumakalat ang chismis. Pulong ng sekretarya. May video na nag-uugnay sa Red Phoenix sa mga nakatagong iskandalo ng administrasyon. Basang pawis, si Mayor Miguelito pumagsak sa kanyang upuan. Mahina niyang bulong, "Kapag lumabas ito, tapos na ako." Ang dati niyang galit ay unti-unting naging takot. Takot na mawala, hindi lang ang posisyon, kundi ang kanyang pamilya. Sa wakas sinabi niya, "Bumalik tayo kay Victorino. May kilala akong opisyal, ngunit ang kondisyon, kailangan mong ilantad ang buong katotohanan, gaano man kasakit." Tinitigan ni Chona si Pungay. Pareho nilang alam ang isang lihim na pangalan na matagal nang nakatago. Sa nanginginig na tinig, sinabi ni Chona, "Kapag ginawa natin ito, mas malaking revelasyon ang darating. Isang pangalang hindi maaaring banggitin." Ngunit huli na. Biglang bumukas ang pinto. Duguan, hingal, pumasok si Lucio. "Hindi ako pinilit," sigaw niya. At si Rigor ay hindi ang tunay na utak. Ang totoong pinuno ay nasa loob ng gobyerno. Parang gumuho ang mundo. Hinarap ni Victorino si Chona at sumigaw, "Sino?" Ngunit bago pa makasagot si Lucio, isang bala ang dumaan sa bintana. Bumagsak si Lucio sa sahig. "Sniper!" Napuno ng sigawan ng silid. Lumuhod si Pungay sa tabi ni Lucio, umiiyak. Bago siya namatay, bumulong si Lucio ng isang pangalang yumanig sa lahat. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.